Marcos pinai-impeach na. Naku po, yan kaya ay totoo o yan ay gawa-gawa lang? Naku po, pag-uusapan natin ngayong araw na yan. Itong issue ng impeachment ni Marcos. Totoo kaya yan o isang lokohan lang o it's a prank, ika nga, sabi ng mga iba. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Marcos pinai-impeach na. Naku po, yan kaya ay totoo o yan ay gawa-gawa lang? Naku po, pag-uusapan natin ngayong araw na yan. Itong issue ng impeachment ni Marcos. Totoo kaya yan o isang lokohan lang o it's a prank, ika nga, sabi ng mga iba. It's a prank. O, malay natin. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At syempre, pag-uusapan din natin ang mga may init na nangyari sa Blue Ribbon Committee ni Lacson. Sabi nga niya, shut the F up daw. Sino kayo sinasabihan niyang ganun, ano? Sabi kasi ni Lacson dun sa kanyang intro, yung mga bumabatikos daw sa kanya ay shut the F up daw. Abay, mana pala ito kay ano, no? Kay pangalan nito, yung wag nyo akong utusan. Si ano? Si Recto. Mana pala ito kay Recto, bawal silang punahin. Kaya shut the F up daw. Alam mo, ang inaantay ng taong bayan, diyan po sa Blue Ribbon Committee, ay yung revelasyon ni Libiste. Pero barabagang dinaanan lang. Naku, pag-uusapan natin yan. At hindi lamang po yung dinaanan lang, ha. Pag titingnan nyo talaga yung YouTube, wala masyadong nagbalita. Hirap na hirap akong hanapin. Bakit kaya? Bakit kaya? Tapos sasabihin mo, Lacson, shut the F up. Gago! You shut the F up. Ikaw ang tumahimik. Dahil tumahimik ka na. Dahil tumahimik ka na sa issue ni Libiste. Nawala na yung usapang kay Libiste. Napunta na sa mga ewan ko kung ano ba issue gusto nyong palabasin. Di ba? Ay nako, anyway, pag-usapan natin yan mga kababayan dahil alam mo, matindi ang matindi ang pangyayari ho sa social media. Ha? Tingnan natin ha, una-una itong impeachment. Panoorin ho natin ha. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. Sinampan na sa Kamara kauna-unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa namumuna sa balita si News 5 House correspondent Marian Enriquez. Marian, anong basihan ng sinampang impeachment complaint? Jiggy, may iba't ibang grounds nga na nakasaad sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na isinampa nga kaninang umaga ni Attorney Andre De Jesus. Inendorso ito ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Kabilang nga doon sa grounds for impeachment ang umano'y pag-utos ng Pangulo na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal... So linawin natin ha, ang nagsampa ng nagsampa isang abogado. Okay? Isang abogado na ayon sa balita ay dating abogado ni First Lady according to politico.com.ph, ha? Gago! Yan ang sabi ng balita eh. Oh. Tapos yun yung nagsampa ng impeachment. Ang nag-endorse ay isang quote-unquote contractor daw, congressman na isang contractor. Pero ito matindi dito. Ipapakita ko sa inyo kung papaano etong media ay ay misleading. Okay? Misleading po. Bakit to? Tuloy natin. Ipi-play ko sa inyo kung bakit ko nasabing misleading tong mga to. Court o ICC. Pati na rin yung umano'y drug addiction. So ayan, tingnan ninyo ha kung ano yung ground of impeachment. Dinikit si Pangulong Duterte doon sa issue ng ICC. Tapos, alam naman natin, doon sa drug addict issue, ayan po ay galing sa mga Duterte at siyempre kay Senator Amy. So diyan sa forma pa lamang nung impeachment complaint, mukhang pinalalabas na ito ay galing sa mga Duterte.
pansinin ninyo ha, maging observant po tayo. Ang Pangulo na sagabal daw para magampanan ng Pangulo yung kanyang tungkulin. Nakasaad din sa complaint Jiggy yung pagkabigo raw ni Pangulong Marcos na i-veto yung unprogrammed appropriations sa national budget mula nga sa 2023 hanggang budget ng 2026. Dagdag pa nga sa reklamo nakinabang umano yung Pangulo sa flood control kickbacks at ginawa umano niya yung Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga pagtakpa ng kanyang mga kaalyado. So, Narito ang bahagi ng ayan. pahayag ni Atty. De Jesus. Ito, paliwanag ko lang sa inyo. Parang isang kasinungalingan ay magmukhang totoo. Hahaluan mo talaga ng katotohanan. Kalahati katotohanan, kalahati mukhang delicates. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, yung mga asawa ninyo nagpapalusot sa inyo. Saan ka galing? Umuwi ng madaling araw. Sabi mo sa opisina, may meeting. That's half truth. Pero that is the truth. Ang galing naman talaga siya sa opisina at may meeting nga naman talaga sa opisina. Tapos, sumegway nga lang. Sumegway nga lang kung kani-kanino, kung saan-saan. Pero the truth is, talaga naman galing siya sa meeting. Galing siya sa opisina. Kasi doon naman talaga siya nagtatrabaho eh. So yun yung sinasabi nating half-truth. Hindi ba? Ang tamang tanong ay, saan ka galing? Panggaling mo sa opisina. Bago ka pumuwi. Yun. So itong sinasabi kong ito, para bagang sinasabi dito, ito talaga yung grounds for impeachment. Pero ididikit namin ang mga Duterte. Para mukhang ang nagpapa-impeach ay ang mga Duterte. Naku po. Gago! Delicates talaga. Oh. Tapos, ito pa, misleading. Tuloy natin. May papakita ko sa inyo misleading. At Congressman Nisay. No one, not even the president, is above the law. So sabi nga mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro mapanagot ang totoong may mga sala. Sir, sorry kung to ask. Ito ha. Bakit itong congressman na ito ang nag-endorse? Si Representative Jet Nisay, isang kontraktor. Daw, according to this news. As a matter of fact, yan ang thumbnail nila. Papakita ko ha. Ayan po ang thumbnail ng News 5. So para bagang pinalalabas sa tao yung inaakusahan na kontraktor o yung congressman na inaakusahan, si Nisay, na inaakusahan na may katiwalian or whatsoever. Inaakusahan yan ngayon eh. Actually, ang nag-akusa dyan, Malacanang. Okay? I-google nyo po, nasa balita po yan, inakusahan yan ng Malacanang. Isa yan sa mga para bagang ibinigay na listahan na kontraktor. Congressman na kontraktor. Okay? Ngayon, bakit siya ang nag-endorse? Para mukhang kaya niya kinakasuhan si BBM o kaya niya in-endorse yung impeachment ay dahil gumaganti lang siya. Dahil siya ang unang inaccuse. So madaling salita, parang ang pangit ng dating sa taong bayan. Kaya inakusahan niyan si BBM ng impeachment, it is because contractor yan. Yan, tingnan ninyo thumbnail. Always remember these people in the house. Okay? Always remember this. I've been studying vlogging for a couple of years. Talagang pinag-aaralan ko kung paano mag-vlog, kung paano palawakin ang market sa vlogging. At ang laging number 1 na sinasabi ay make sure maayos ang thumbnail at ang title. 50% ng iyong quote-unquote success sa pagbablog ay yung thumbnail and the title. Which is, yung title ay nasa thumbnail din minsan o kadalasan. So dito pa lang, kitang-kita mo na may pagbali na ng katotohanan. Ano ibig sabihin? Dito pa lang, ang pinakikita na sa minds ng mga taong nanunood, bago pa panoorin yung video, sinasabi na nila, nitong TV5, itong News 5, na sinasabi na itong tao na ito, kaya ito nagdedemanda, kaya ito nagpa-impeach, ay dahil siya ang unang inakusahan, o siya ay kontraktor, siya ay kumita, siya ay, parang ganon ang pinalalabas. Kasi nga again, ang mga kontraktor na congressman ina-accuse ngayong panahon na ito. So, yung palang pinalalabas, 50% na pinalalabas ng news na ito, ay tila hindi karapat-dapat kasuhan o impeach si PBBM dahil ang mga nag-aakusa sa kanya yung talagang mga tunay na akusado. Yan po ang pinalalabas. O, tuloy natin ha. Panagot ang totoong may mga sala. Sir, sorry kung to ask this question, pero are you working with the side of the Vice President?
Are you working at the side of the Vice President? Napakaano naman ng question na yun? What made you think that way na kaya pinapa-impeach because of the Vice President? First and foremost, tinanong nyo ba yan nung panahon na in-impeach si VP Sara Duterte? Are you working in the side of the President? Wala eh. Walang ganyan. Eto, inintriga nyo na kagad. Are you working sa side ng Vice President? Tingnan nyo pa kung paano nila i-insinuate, ha? Tingnan niyo, ipapakita ko sa inyo. No. For some, it might be laughable. For some, it might be trivial. But an allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. At Marian, ano ang background ni Attorney De Jesus at Congressman Nisay? Jiggy, 20 taon na ngang nagpa-practice bilang isang litigation lawyer itong si Attorney De Jesus at napag-alaman naman natin na isang contractor ang nag-endorso ng naturang complaint na si Congressman Nisay. Pagmamayari niya yung kumpanyang JVN Construction and Trading at isa nga siya dun sa mga nirekomendahang kasuhan ng plunder at graft ng ICI. Oh, ayan ha, malinaw. Hindi po sa akin ang galing ha. Hindi po sa akin ang galing na inakusahan ng ICI. Galing po yan mismo doon sa reporter. Inakusahan ng ICI etong si Nisay, si Congressman Nisay, si Representative Nisay na kontraktor. Congressman na kontraktor. Dahil nga doon sa pagtanggap ng government contracts habang nakaupo siya sa pwesto. Jiggy. Marian, ano naman ang reaksyon ng mga House leaders sa sinampang reklamo laban sa Pangulo? Jiggy, para kay Senior Deputy Minority Leader Egay Erice, kaduda-duda umano itong motibo ni De Jesus. Siya rin daw kasi yung abogadong nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong, kaugnay nga doon sa pambabastos at physical threats nito kay First Lady Liza Araneta. So ito, ang abogado ni Lisa Marcos, okay? Ay ito, nung sinampahan si Attorney Glenn Chong ng disbarment case. Same lawyer na nagsampa ng impeachment kay Marcos ay dating lawyer daw, according to this report. Dating lawyer daw ni Lisa Marcos na nagsampa ng disbarment case against Glenn Chong. Kailangan ko pa bang espelengin? Your guess is good as mine. Sabi nga. Gago! Pag mga ganyan, napapa-English tayo eh. Di ba ho? Antinde, di ba? Ang tindi. Sabi ko nga, tangina, di mala naghanap ng ibang abogado. Talagang nagtitipid? Nagtitipid kayo, Malacanang? Marcos, hindi rin daw ito ang parehong grupo na lumapit sa kanya noon. Sabi ni Erice, kasi di ba may lumapit sa kanya, ibang grupo daw ito. Ay, diyan pa lang Brad, amoy na amoy ko na. Anong ibig sabihin? Nung nireveal ni Erice na may planong may mag-impeach sa kanya, may ibang grupo na lumapit sa kanya, napanood ng Malacanang. Putang ina, impeach tayo ah. Unahan na natin. Unahan na natin. Kasi remember, pag inunahan mo yan at na-dismiss yan, meron ng 1-year ban. Hindi mo na pwedeng ulitin yung impeachment. Di ba? So naiisip tuloy ng taong bayan, ito ay isang moro-moro lamang na impeachment. Ibig sabihin, isang, alam mo yon, isinampa ito para ma-dismiss at mailigtas na si Marcos for 1 year. Naku po. Ibig sabihin, next year na uli yung impeachment. Gago! Pakisulat nga yung mga komento nyo dyan kung ganyan din ang inyong naiisip. Kasi ganyan na nababasa natin sa social media eh. Nasa planong impeachment complaint at dagdag pa nga ni Erice, malaki yung chansang ma-dismiss agad ang naturang reklamo dahil sa lack of form and substance. Kita ninyo? Lack of form and substance. Importante kasi yan, mga kababayan. So ginagago nila na naman yung sistema. Tinatarantado na naman nila yung proseso. Di ba? Ganyan yung ginawa nila doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ginago nila yung proseso kaya ibinalik ng Supreme Court. Remember that. Marami sinabi ang Supreme Court. Ang isa sa mga sinabi sa pagkakaalala ko, correct me if I'm wrong, sa pagkakaalala ko, kasi nga hindi man lang nabasa ng mga tao, ng mga congressman, yung complaint, no time, at the same time, para bagang hindi nabigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na sagutin yung reklamo. So, medyo talagang gawain nila yung gaguhin ng proseso. At isa na nga ho ito, yung substance, walang kwenta. Di ba? Walang kwenta daw, sabi ni Erice. Ito yung pahayag ni Congressman Erice.
I'm still puzzled with what is the motive, because anytime any person can file a complaint until within the week. So pareho lang, it will be consolidated. It will be referred to the Committee on Justice. Jiggy, question din nga ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte yung impeachment complaint laban sa Pangulo. Tinawag niyang... Eto ha, something fishy to. News 5, makinig kayo sa akin. Akala ninyo makakalusot kayo sa taong bayan. Kung nakakalusot kayo sa mga tangang mga pinklawan at saka mga teroristang makakaliwa, kay Banat Bay, di kayo makakalusot. Kita ninyo? Sa dami-dami ng bidyong ginamit dito, ha? Sa dami-dami ng bidyong ginamit nyo kay Paulo Duterte, yung may suot pa siyang PPP, na same din ng initial ng abogadong nag-endorse ng impeachment na si Congressman yung nagsampa, si Nisay ba yun? Tama. Oh, nakakalimutan ko na kagad. Oh. Di ba? So same. Pero wait, chotomate ko desay. Ha? Tingnan nyo ha. Baka naman Banat ba ikaw lang nag-iisip niyan? Ikaw lang nag-iisip na sinadya ng TV5 yan. Ay, sige. I-play pa natin. Tandaan ninyo, si Congressman Nisay ay isang PPP party list. Ano yon? Yung Pusong Pinoy Party List. Okay? PPP. Macau ang reklamo. Kapag daw kasi na-dismiss ito, isang taon na naman ang hihintayin para nga maghain ng bago. Pero itinanggi ni Attorney De... Ah! Huli! Huli kayo! News 5. Talagang ipinokus nyo pa yung PPP. Gago! So maituturing ba kayong fake news dahil sa ginawa nyong yan? Or misleading dahil sa ginawa nyong yan? Remember PPP, Pusong Pinoy Party List, yung nag-endorse ng impeachment ni Marcos na si Representative Jet Nisay. PPP Party List. Okay? But, ngunit natapat subalit, iba po yung PPP na suot ni Pulong Duterte. Ibang party list yan. Anong party list yan, mga kababayan? Yan po ay Puwersa ng Pilipinong Pandagat. Yang Puwersa ng Pilipinong Pandagat, isa pong Duterte ang first nominee niyan, si Harold Duterte. Ulitin natin. Yung Jet Nisay, Puwersa ng Pilipinong Pandagat. Ay, sorry. Ulitin. Kay Jet Nisay ay, pangalan nito, yung Pusong Mamon. Ayun, Pusong Pinoy Party List. Yung kay Pulong Duterte, ay yung kay Harold Duterte. Alam nyo po, walang iba kung hindi Puwersa ng Pilipinong Pandagat. So, what's the proof? Papakita ko lang. Ito yung nag-impeach. Pakita lang natin, ha? Wait. Si Jet Nisay. Ayan, malinaw ho yan. Nakasulat ho dyan. Puwersa, ang nakasulat po dyan ay Pusong Pinoy Party List. Kasi naman, pati yung mga ganyan, di ko alam bakit nagkakaroon ng mga ganyang party list eh. Pusong Pinoy Party List. Okay? Pusong Pinoy Party List. Ano naman yung party list ni Pulong Duterte o yung anak niya? Ito naman po. Ano yan? PPP Party List. Kita nyo, same logo? Ano po yan? Yan po ay Puwersa ng Pilipinong Pandagat. So kahit nga ako, namimix ko eh. Kaya lang, sa dami-dami ng video na gagamitin ng News 5, bakit itong ginamit? News 5, are you trying to insinuate na si Pulong Duterte ay kakampi ni Nisay? Ni Congressman Representative Congressman Representative Nisay? Ha? Yan bang sinusubukan ninyong subconsciously ipasa sa pag-iisip ng mga Pilipino? Kung makakalusot kayo sa mga tangang pinklawan at mga pingtae at sa mga teroristang makakaliwa, hindi kayo makakalusot sa mga banateros. Booking kayo dyan. Magkaibang party list yan. Pero bakit siya nang ginamit ninyo? Napaka-obvious. Na konektado siya kay Pangulong Marcos. Narito ang kanyang pahayag. Oh. So talagang inano ninyo ha? Zinumpa ninyo. With the president himself, I've never met
either the president. I have never met the president or the first lady. Bakit sabi ng News 5? Kayo daw ay abogado ni First Lady ni Lisa Marcos. So ibig sabihin, sinungaling yung News 5? O kayo ang sinungaling? Hindi. Linawin natin. Diba? Napaka-importanting maunawaan natin ito, mga kababayan. Tuloy. For the first lady, what does matter to me is that there's a need to hold the president accountable. The grounds are there, and I'm looking forward to an opportunity, an avenue through which to have all these grounds ventilated. Ayan. Jiggy, para naman kay House Speaker Bogie D, walang basihan para ipa-impeach nga itong Pangulo. Aniya, malinaw na ginagampanan ng Pangulo ang kanyang mandato. Jiggy. At Marian, ano ang magiging sunod na proseso ngayong natanggap ng Secretary General ang impeachment complaint? Jiggy, ayon sa Secretary General, ay ire-refer na nila ito sa Office of the Speaker. Oras. Wow! Ang bilis! Ang bilis! Dati, inantayin nyo pa umabot dun sa fourth complaint bago nyo ni-refer. Sinigurado nyo muna na talaga may substance yung impeachment complaint. Ngayon, una pa lang, i-refer nyo na kaagad. So, ibig sabihin nun, madidismiss ka agad dyan. Gago! Kang inagaguhan no? Gaguhan talaga no? Tanggap na ng Speaker ay meron lamang silang 10 session days para isa lang ito sa order of business. Naku po, in 10 session days, dismiss ang animal na yan. Gago! Wala na. Next year na uli. Kita nyo kung gaano ginagago mga Pilipino? Gago! Ano mga kababayan, papayag ba kayong gaguhin kayo ng gobyernong ito lalong-lalo na dyan sa kamera? Gago! Kung hindi, is-post nyo sa social media. I-share ninyo to yung video na to. Kasi dapat di tayo pumayag gaguhan to. Ginagago nyo yung proseso At meron lang 3 session days para naman ma-refer ito sa Committee on Justice, kung saan tutukuyin kung sufficient in form and substance ang reklamo. Ayon sa rules ng Kamara, deemed initiated na ang isang impeachment complaint, oras nga na ma-refer ito sa Committee on Justice. Patay! Ayon naman sa konstitusyon, hindi na maaaring maghain pa ng Nako, panibagong wala na. impeachment Tapos sa na, parehong finish tao na. Sa loob ng isang taon, oras na magsimula o ma-initiate na nga ang impeachment proceedings. Jiggy, sa January 26 o sa susunod na Lunes na nga, magre-resume ang sesyon dito sa Kamara. At wala na. Kung isasalang na ba ito Gaguhan na. itong naunang impeachment complaint. Gaguhan na talaga sa Pilipinas. Sa plenaryo. At mag-aabang din tayo kung may hahabo pa ang ibang impeachment or grupo na maghahain nga ng impeachment complaint sa Office of the Secretary General within this week. Wala na. Rin kasing sinabi ng Makabayan Block na maghahain nga sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Gayon din yung DDS group na sinasabi ni Erice na unang lumapit nga sa kanya na magpa-file ng impeachment complaint. Yan muna ang request dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Gaguhan na talaga mga kababayan, kitang-kita nyo na, di ba? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal, gaya naming lahat.
pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.